Naranasan mo na bang mapagsamantalahan sa sarili mong tahanan? Naranasan mo na bang manirahan sa tunay na kadiliman? Yung wala ka na talagang pag-asa, yung pakiramdam mo, lahat na lang ng gawin mo ay mali. At lahat na lang sa buhay mo ay masama. Ating tunghayan ang isang nakapagbagbag damdamin na kwento ng ating sender sa araw na ito at alam ko na marami kayong matututunan kaya stay put lang kayo dyan at atin ang umpisahan ang programang Dear Mama Mia. Bakit nga ba hindi pantay ang mundo sa karamihan? Bakit nga ba merong mga nananatili sa kadiliman kahit na anong pilit nilang kumuwala dito? Totoo nga bang tayo ang pumipili kung tayo ba'y mananatili sa kadiliman o aahon at hanapin ang liwanag? Dear Mama Mia, hindi ko matandaan kung kailan nagsimula ang lahat. Parang mga ulap na dumadaan sa langit. Ang mga alaala ko ay malabo at patong-patong. Minsan malinaw, minsan naglalaho na parang panaginip na hindi mo na maalala pagkagising mo. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang unang alaala na talagang natatandaan ko ay ako na nakaupo sa sulok ng aming sala. Yakap-yakap ang isang lumang stuffed toy na teddy bear na sira-sira na ang mata. May mga boses na nagsisigawan sa kusina. At ang boses ng tatay ko ang pinakamalawakang umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Hindi ko maiintindihan noon ang mga salitang sinasabi niya. Pero nararamdaman ko ang galit na dumarating sa hangin na para bang mainit na simoy ng summer. Nanay ko ay palaging tahimik, palaging nakayuko, palaging may mga marka sa braso na sinasabi niyang natumba lang siya o nabangga lang sa pinto. Kahit 5 taong gulang pa lang ako noon, may kakaiba na akong pakiramdam sa loob ng dibdib ko tuwing nakikita ko siya na ganon. Ang ate ko naman, si Ate Carmen, ay 6 na taon na mas matanda sa akin. Siya ang naging protector ko simula noon. Kapag nagsisimula na ang ingay sa baba, ay kaagad niya akong dinadala at hinihila papunta sa kwarto namin. At binubulungan na magtago ako sa ilalim ng kama. Doon kami nagiging patay-patayan habang naghihintay kami na tumahimik ang lahat. Maria, huwag kang maingay ha. Bubulong niya sa akin. Gamit ang nickname na siya lang ang tumatawag sa akin noon. Maya. Magiging okay din ang lahat, dagdag pa niya. Pero hindi naman talaga naging okay, Mama Mia. Naaalala ko ang eksaktong araw na nagsimula akong maranasan ang direktang galit ni tatay. Ako ay 8 taong gulang pa lamang noon. At nakuha ako na maging honor student sa grade 2. Ang saya-saya ko habang umuuwi ako galing sa school. Hawak-hawak ko ang certificate na gustong-gusto kong ipakita sa aking pamilya. Pagka-uwi ko sa bahay ay nakita ko si nanay na nakaupo sa sahig ng kusina. Umiiyak na naman. May sugat sa labi niya at may dugo sa damit niya. Si tatay naman ay nakatayo sa tabi niya. Hawak ang isang bote ng beer na halos paubos na noon. Tatay, nanay! Sigaw ko habang tumatakbo ako papalapit sa kanila. Tingnan ninyo honor student ako.
Hindi ko inasahan ang mga sumunod na nangyari. Bumulusok ang kamay ni tatay at nauntog ako sa sahig. Ang certificate ay natupi at nahulog sa tubig na nakakalat sa sahig, Mama Mia. Minura ko ng tatay ko. Hindi ka ba nakakita na may problema dito? Sigaw niya sa akin pagkatapos niya akong pagmumurahin. Ang amoy niya ay halong alak at sigarilyo. Ang mga mata naman niya ay pula na parang halimaw sa mga kwentong nabasa ko. Ang nanay ko ay tumayo kaagad at yumakap sa akin. Hindi naman niya sinasadya, Manong. Bata pa yan. Bata? Dapat matuto na yan na hindi magsasalita kapag may mga matatandang nag-uusap. Yun ang unang beses na nauntog ako ng tatay ko. At hindi yun ang naging huli, Mama Mia. Sa loob ng mga sumunod na taon ay natutunan ko na ang mga patterns. Natutunan ko kung kailan dapat magtago, kung saan dapat tumayo kapag galit ang tatay namin, at kung paano maging invisible sa sarili naming bahay. Kapag umaga, bago pumasok si tatay sa trabaho, ay masaya naman siya minsan. Nagbibigay pa nga siya ng pera para sa pagkain. Nagtitinginan kami. May mga pagkakataon din na masaya siya at sabay kaming nanonood ng TV. At minsan nga ay nakikipaglaro pa siya sa akin. Sa mga oras na yon, akala ko ay talagang magiging okay na kami. Akala ko ay mamahalin na niya kami ng tama, aalagaan at poprotektahan. Pero pagka-uwi niya sa gabi, lalo na kapag may dala siyang beer, dun na magbabago na naman ng lahat, Mama Mia. Kapag narinig namin ang tunog ng gate na bumubukas, otomatiko na kaming tatakbo ni Ate Carmen sa kwarto. Nakikinig kami sa boses niya. Kapag mabait ang tono niya habang bumabati kay nanay, ay ligtas kami. Kapag galit na kaagad, alam na namin na magiging mahaba ang gabi. Natutunan ko ring maging perpekto sa lahat. Kapag merong examination, kailangang perfect score. Kapag may gawaing bahay, kailangang ginagawa mo ito ng walang mali, walang mantsa at walang kalat. Kapag kumakain, kailangang walang mahulog na pagkain sa sahig. Kapag maliit na pagkakamali, dahilan na yun para sa sigaw, hampas, o minsan ay pagkakatulak pa sa pader. Si Ate Carmen ay naging eksperto na sa pag-aalaga ng mga sugat. May nakatagong first aid kit siya sa kwarto namin. Natuto siyang maglinis ng mga galos, lagyan ng betadine ng mga sugat at mag-ice pack para sa mga pasa. Siya ang naging nanay ko sa mga oras na hindi kaya ni nanay na alagaan kami dahil siya rin naman ay nasasaktan. Noong mga panahon na yun, hindi namin alam na hindi normal ang mga nangyayari sa loob ng aming tahanan. Sa school, nakikita namin ang aming mga kaklase na excited na umuwi sa kani-kanilang mga pamilya tuwing tapos na ang klase. Nakikita namin sila na nagkukwento tungkol sa mga weekend trips nila, sa mga birthday parties, sa mga saya na ginagawa nila kasama ang kani-kanilang mga magulang. Kami ay natutunan na naming magsinungaling kapag kami naman ang tinatanong ng aming mga kaklase. Bakit may pasa ka sa braso, Maria? Tanong ng teacher ko nung grade 4 ako. Nahulog po kasi ako sa hagdan, ma'am. Maria, bakit naman hindi ka pumunta sa birthday party ni Lisa? Busy po kasi kami. Busy ang family namin. Maria, bakit laging absent ang nanay mo sa mga parent-teacher meetings natin? May sakit po siya, ma'am. Ang mga lihim namin ay naging mas mabigat habang kami ay lumalaki. Hindi lang pisikal na pananakit ang nangyayari.
Si tatay ay nagsimula na ring maging mas masama sa kaniyang pananalita. Tinawag niya kaming mga walang kwentang anak, mga pasanin at mga pagkakamali sa buhay. Sinabi niya sa akin na hindi ako magkakaroon ng matagumpay na buhay dahil tanga daw ako. Sinabi niya kay Ate Carmen na pangit ito at walang lalaking magkakagusto sa kanya. Sinabi niya kay nanay na wala siyang silbi bilang asawa at bilang isang ina. Ang mga salitang yon kung tutuusin ay salita lang para sa iba. Pero may tumubo sa loob namin, Mama Mia, na para bang mga mababangis na halaman. Naniniwala na kami na totoo ang lahat ng sinasabi niya. Ako ay nag-umpisa na akong maniwala na tanga nga talaga ako. Noong high school na ako ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon, Mama Mia. Si tatay ay nawalan na ng trabaho dahil sa palaging absent ito at palaging lasing. Kaya naging mas madaming araw na o madaming oras sa isang araw na nasa bahay siya. Mas madaming pagkakataon para sa away, para sa sigaw, para sa pananakit. Si nanay naman ay nagsimulang magtrabaho bilang labandera para lang may pambili kami ng pagkain. Pero kahit gaano pa siya kapagod, hindi pa rin sapat para kay tatay ang mga ginagawa ni nanay. Naaalala ko ang isang gabi noong third year high school ako, Mama Mia. Galing ako sa school dahil may group study kami para sa exams. Medyo late na akong nakauwi. Siguro mag-aalas 8 na noon ng gabi. Pagpasok ko sa bahay ay narinig ko si nanay na umiiyak sa kwarto nila ni tatay. Tumakbo ako papunta doon at nakita kong hawak-hawak ni tatay ang buhok ni nanay habang hinihila siya sa sahig. Ang mukha ni nanay ay puro pasana at may dugo na rin sa mga labi niya. Nagsisisigaw ang tatay ko. Pinagmumura ang nanay ko. "San ka galing, makatikang babae ka? May kabit ka, no?" Sigaw ni tatay sa kanya. Wala akong kabit. Naglaba lang ako sa kabilang barangay, Manong, please." Iyak ni nanay. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Kahit na alam kong pwede kong ikapahamak at pwede akong madamay, ay hindi ko po nakayanang makikitang nasasaktan ng nanay ko. Lumapit ako sa kanila at hinila ko ang braso ni tatay. "Tama na yan, tatay. Hindi mo dapat sinasaktan si nanay." Napatingin siya sa akin na para bang may nakita siyang kakaibang hayop. Tapos bigla niya akong sinampal ng pagkalakas-lakas na siyang naging dahilan kung bakit tumilapon ako at nauntog sa pader. "At sino ka para sabihan ako ng dapat kong gawin? Anak ka lang namin. Wala kang karapatan." Nakaramdam ako ng init sa ulo ko. At naramdaman ko, Mama Mia, na parang may umagos mula sa aking ulo papunta sa aking tenga. At nung hawakan ko yun, ay dun ko nalaman na mainit na dugo ko pala iyon dahil nagkasugat pala ang ulo ko. Pero hindi po yun ang pinakamasakit. Hindi yun ang pinakamasakit na nangyari sa akin sa araw na yon. Ang pinakamasakit para sa akin, Mama Mia, ay nakita ko si nanay na nakatingin lang sa akin habang tinitignan ko ang dugo sa aking mga palad na mula sa aking ulong hinaplos ko. Wala siyang ginawa para ako ay protektahan. Doon ko na-realize, Mama Mia, hindi ko pwedeng asahan ang nanay ko. Buti pa yung mga manok. Kapag kinuha mo ang sisiyo nila, ay magwawala ito at hahabulin ka. Buti pa yung mga aso. Kapag ginalaw mo ang kanilang tuta, ay tiyak na kakagatin ka, lalo na kung hindi ka nila kilala at alam nilang mabangis ka.
Pero ang nanay ko ay kakaiba, Mama Mia. Hindi niya ako pinotektahan. Kaya na-realize ko na siguro magiging mag-isa na lang talaga ako sa mundong ito. Lalo na nung umalis ang ate ko. Noong senior high school na si Ate Carmen, ay nakilala niya si Ryan, isang lalaking taga-ibang barangay. Hindi namin alam ni nanay na may nobyo na pala siya. Naging sekreto niya yon dahil alam niya na magagalit ang tatay namin. Alam niya na magwawala si tatay at alam niyang masasaktan siya. Pero isang araw, nahuli ni tatay na may text messages si Ate Carmen sa cellphone niya mula kay Ryan. Naalala ko na parang napakalakas ng tunog ng pagkakauntog ni Ate Carmen sa sahig noong gabing iyon. Ang tatay kasi namin ay pakialamero din sa aming mga personal na bagay. Ginukot ni tatay ang lahat ng mga gamit niya at itinapon iyon sa labas ng bahay namin. Tinawag pa niyang PUTA ang ate ko. Malandi ka? Naghahanap ka na ng lalaki ha? Wala kang hiya. Hindi po tatay, kaibigan ko lang po siya. Sabi ng Ate Carmen ko sa pagitan ng pag-iyak at pagpapahid ng kanyang luha at sipon. Kaibigan? Pinaglolo ko mo ba kung bata ka? Minura niya ng minura ang ate ko. Basahin mo nga yung mga text na yan ha? Pinakita ni tatay sa amin ang cellphone ni Ate Carmen. Ang mga messages ni Ryan ay mga simpleng good morning at kumain ka na ba lang naman. Pero si tatay ay nagalit na para bang nabasa na niya na merong mga kasalanang ginagawa yung dalawa. Na para bang na-anticipate na niya kung ano ang ginagawa ng mga ito. Umalis ka sa bahay ko, hindi kita anak. Sigaw ng tatay ko habang pinagtatapon pa rin ang mga gamit ni ate sa labas. Tatay please, saan naman po ako pupunta? Hindi ko na problema yan. Maghanap ka ng ibang titirhan. O di kaya'y sumama ka na dun sa lalaking nilalandi mo. Gusto kong ipagtanggol ang ate ko pero hindi ko alam kung paano. Si nanay naman ay tinignan ko. Inaantay ko na ipagtanggol niya si ate. Pero umiiyak lang siya sa tabi. Hindi siya nagsasalita. Ako naman ay nakatayo lang sa may hagdan. Nanginginig sa takot at sa sobrang lungkot. Yun ang huling gabi na nakasama namin si Ate Carmen sa bahay. Kinabukasan ay wala na siya. Nakakuha lang siya ng ilang damit at ang maliit niyang bag. Tapos naglaho na siya sa bahay at sa buhay namin. Nalaman ko na lang ilang linggo na tumira pala si Ate kina Ryan sa bahay nila. Pero dahil nahihiya siya sa nangyari ay hindi na rin siya bumalik para makipag-usap sa amin. Kahit nga ako, hindi na ako binalikan ng ate ko, Mama Mia. Yun ang pinakamalungkot na parte para sa akin. Nawala yung taong naging protector ko simula pa pagkabata namin. Nawala yung tao na pinoprotektahan at inaalagaan ako. Naiwan akong mag-isa sa tahimik na giyera na nangyayari sa loob ng aming tahanan. Mama Mia, alam ko po na maraming beses na may mga taong nakakapansin sa amin. May mga tao at kapitbahay na nakikita sa ginagawa sa amin. Pero wala nang nagtangkapang tumulong. Meron namang isang kapitbahay noon na nagsumbong sa barangay. Kaya lang nung pumunta ito sa aming bahay kasama yung mga taga-barangay ay pinabulaanan ni nanay ang mga sinabi niya. Sabi ni nanay ay simpleng away mag-asawa lang daw yon.
Tumawa-tawa pa ang nanay ko na animoy masaya sa kanilang pagsasama ni tatay. Pero ang totoo ay para po kaming mga preso doon. Hindi na lang ako nakasagot dahil nung tinanong ako ay hinawakan ako ng mahigpit ng nanay ko. Pinoprotektahan pa rin niya yung taong nananakit sa amin. Kaya mula noon, Mama Mia, ang mga kapitbahay namin na nakakarinig ng mga sigawan at iyakan sa gabi, kinabukasan ay ngingiti na lang sila sa amin na para bang walang nangyari. Dahil nga yung isang kapitbahay na nagtangkang tumulong sa amin ay napahiya pa sa barangay. Kaya naman alam ko ang iniisip nila. Kahit hindi nila sabihin, kahit hindi ko marinig, alam kong iniisip nila na hindi naman kami karapat-dapat na tulungan. Ngingiti na lang sila sa amin. Minsan may mga nagtatanong pa rin sa akin kung okay lang ba kayo dyan? Pero kapag sinabi namin na okay lang, yun na yun. Hindi na sila nakikialam pa. May isa akong guro din noong 4th year high school ako, Mama Mia. Itago natin siya sa pangalang Mrs. Rodriguez. Napapansin niya na palaging may mga sugat o pasa ako sa katawan. Minsan ay tinanong niya ako matapos ang klase namin. Maria, pwede bang maiwan ka muna sandali? May papagawa ako sa'yo. Sabi niya nung papalabas na sana ako ng pintuan ng classroom. Nung wala ng ibang kaklase ko ang natira ay tsaka siya nagtanong. Maria, may problema ka ba o may problema ba sa inyong bahay? Wala naman po, ma'am, sagot ko. Sigurado ka? Pwede mo naman akong pagkatiwalaan. Gustong-gusto ko sanang magsabi noon. Gusto ko sanang magkwento. Pero natatakot ako na baka mas magalit pa si tatay kapag nalaman niya na may pinagsabihan akong ibang tao. Natatakot din ako na baka hindi ako paniwalaan ng iba. O baka sabihin nilang kasalanan ko rin naman dahil matigas ang ulo ko. Kaya naman, tinikom ko na lang ang bibig ko. Okay lang po talaga ako, ma'am, sabi ko. Nakita ko sa mga mata ni Mrs. Rodriguez na hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Pero hindi na rin siya nag-insist at hindi na rin siya nagtanong. Siguro hindi niya alam kung ano ang dapat gawin o takot din siya na makialam sa family matters namin. May mga social worker din na dumating sa barangay namin noon. Pero si tatay, alam mo ba, Mama Mia, napakagaling naman talagang magpanggap kapag merong mga bisita. Nagiging charming siya, palatawa, at nagkukwento pa ng mga nakakatawang kwento tungkol daw sa buhay namin kahit hindi naman yon totoo. Kaya sino ba naman ang mag-iisip na ang taong yun ay nananakit pala ng kanyang pamilya? At kami naman ay natuto na kaming magpanggap din. Kapag may mga bisita, bigla kaming nagiging happy family. Nagiging mga magagaling na artista kami sa sarili naming tahanan. Kung tutuusin ay pwede nga siguro kaming mag-audition para sa mga roles sa telebisyon, Mama Mia. Noong senior high school na ako ay natutunan ko na iwasan ang bahay namin. Kung may pagpipilian lang sana ako, ay hindi ako umuuwi kaagad pagkatapos ng klase. Nakikipag-stay muna ako sa mga classmates ko. Sumasama-sama sa mga activities sa school o minsan ay naglakad-lakad lang sa mall kahit na wala naman po akong pambili. Para lamang may pamatay oras ako. Para lamang may oras ako kahit papaano para sa sarili ko. Nagsimula rin akong mag-part-time job sa isang maliit na karinderya na malapit lang sa school namin, Mama Mia. Hindi naman kalakihan ng sahod, pero at least may rason na ako para hindi ako umuwi kaagad kinagabihan. At may sarili akong pera na pwede kong gamitin kapag nagkaroon ng emergency.
Ang nanay ko naman ay nagiging mas tahimik habang tumatagal. Para na siyang zombie na siya lang ang gumagawa ng lahat na dapat gawin niya sa bahay. Oo, kumikilos siya, Mama Mia. Naglalaba, nagluluto, pero wala ng buhay ang kaniyang mga mata. Minsan nakikita ko siyang nakatitig lang sa kawalan, na parang wala na siyang pag-asa pa sa buhay. Naging makati rin si tatay sa akin habang lumalaki ako. Hindi yung pisikal na pang-aabuso lang. Pero may mga panahon na nakatingin siya sa akin na para bang may kakaiba iyong ibig sabihin. May mga komentaryo na rin siya tungkol sa katawan ko, sa mga damit na suot ko, sa mga kilos ko na siyang nagpapanginig sa akin at hindi na po ako komportable. Ang laki-laki mo na pala, Maria. Mukhang gumaganda ka lalo ngayon. Ang sexy mo naman sa damit mo na yan. Halika nga dito, payakap naman si tatay. Mga ganyang komentaryo na nagpapahirap at nagpapanginig sa akin, Mama Mia. Hindi ko alam kung normal ba yon o hindi. Pero nakakaramdam ako ng kakaibang takot kapag ganoong mga salita na ang sinasabi niya sa akin. Kaya naman, mas lalo po akong umiwas sa bahay. Mas lalo akong nagsumikap na maghanap ng mga paraan para hindi magtagal sa bahay namin. Minsan nga, nag-iisip din ako ng paraan para dun lang ako sa loob ng kwarto ko kapag nandun sa bahay si tatay. Mama Mia, buti na lang at hindi naman ako naging tanga ng tuluyan. Nakagraduate naman ako ng senior high school na meron po akong honor. Naging dahilan para eligible ako na mag-apply ng mga scholarship. Hanggang sa natanggap nga ako bilang city scholar at scholar din ako sa isang paaralan. Kaya nakapag-aral ako ng college. At nung college na ako, dun ako nagsimulang makaintindi na hindi pala normal ang nangyayari sa amin. Sa psychology class ko, nag-discuss ang professor namin tungkol sa mga domestic violence at child abuse. Habang nakikinig ako sa mga descriptions at examples, parang may bomba na sumabog sa loob ng utak ko. Lahat ng mga nangyari sa amin ay meron palang pangalan. May mga termino pala para sa lahat ng pinagdaanan namin ng nanay ko at ng ate ko. Physical abuse, emotional abuse, psychological abuse, verbal abuse, domestic violence. Hindi kami weirdo dahil hindi pala kami nag-iisa. Marami din palang mga ibang pamilya na dumadaan din sa ganoong uri ng sitwasyon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, hindi namin kasalanan ang lahat ng nangyari. Dahil nga nabuksan na ang isipan ko ay nagsimula na rin akong magbasa ng mga libro tungkol sa trauma at abuse. Nagsimula akong mag-research online tungkol sa mga paraan para makakuha ako ng tulong. Nalaman ko na meron palang mga helplines. May mga centers na tumutulong sa mga battered women and abused children. At may mga legal pala na paraan para maprotektahan mo ang iyong sarili, pati na rin ang mga mahal mo sa buhay. Pero kahit alam ko na ang lahat ng yon ay hindi pa rin naging madali ang magdesisyon na gumawa ng aksyon, Mama Mia. Kasi kahit papaano, yun pa rin ay pamilya ko. Kahit masama ang tatay ko, naiisip ko pa rin na baka sakali namang may tsansa pang magbago siya. Baka sakali namang magiging okay pa rin kami balang araw. At saka ang totoo niyan, Mama Mia, takot na takot pa rin talaga ako. Takot na baka mas magalit pa siya kapag nalaman niya na may sinabi ako sa ibang tao. Takot na baka humantong na talaga sa isang malaking trahedya ang lahat tulad ng mga nababalitaan at nababasa ko. Baka
patayin na niya kami ni nanay. Takot ako na baka tuluyan na ngang mawasak ang pamilya namin. Takot ako noon na baka hindi namin kayanin ng nanay ko. Ang turning point ay nangyari noong third year college na ako, Mama Mia. Naaalala ko pa. Final exam week yun at stress na stress ako sa mga subjects ko. Mama Mia, sabay-sabay kasi ang mga requirements ko noon sa bawat subject, tapos may exam pa at may thesis pa. Kaya kailangan ko magstay up lalo na tuwing gabi para makatapos lamang ako ng mga proyekto at ng thesis ko. Isang Sabado ng gabi, umuwi ako galing sa group study namin. Mag-aalas 12 na yun ng hating gabi at pagod na ako, Mama Mia. Sakto namang pagbukas ko ng gate ay nakita ko si tatay na nakatayo sa may pintuan. Hawak ang isang malaking stick na siguro ay galing pa sa isang puno sa bakuran namin. "San ka galing, ha? Malandi kang babae ka? Haliparot ka?" sabi niya at sunod-sunod na ang pagmumura niya. "Tatay, galing po ako sa paaralan. May group study po kami para sa aming finals." "Group study? Group study mong mukha mo. Alam mo bang nag-aalala dito ang nanay mo? At ako ang pinapahiya mo sa mga kapitbahay dahil nakikita nila na 10 oras ka na ng gabi umuuwi." Hindi ko maintindihan kung bakit siya galit na galit. Wala naman akong ginagawang masama. Nag-aaral lang naman ako. "Sorry po, tatay. Hindi ko po alam na mag-aalala pala kayo. Next time po, magte-text na ako." "Next time? Wala nang next time. Lumalaki na yung ulo mo, malandi ka," sabi niya at pinagmumura niya ulit ako. Tapos ay hinampas niya ako ng stick na bitbit niya sa aking likod. Sobrang sakit, Mama Mia, na para bang may naputol na parte sa katawan ko. Pagkatapos noon ay sinipa pa niya ako dahilan para sumubsob ako sa sahig at hindi ako makatayo dahil sa sobrang sakit. Hindi ko na alam kung ano ba ang mas masakit, yung sipa ba niya o yung hampas ng stick sa likod ko. "Tama na, Manong. College student na yan. May exams pa yan bukas," sigaw ng nanay ko habang lumalapit siya sa amin. Sa unang pagkakataon ay nagsalita ang nanay ko habang sinasaktan ako ng tatay ko. Si nanay naman ang pinagbalingan ni tatay ng galit niya. Pinagmumura niya ito. "Kaya lumalaki ang ulo ng anak mo eh. Pinapanigan mo pa," sabi ng tatay ko. Gusto ko sanang sumigaw na unang pagkakataon nga lang na pinanigan ako ni nanay. Pero hindi ko nagawa dahil hinampas na niya si nanay ng stick. Natumba si nanay sa tabi ko at nakita ko na may dugo ang noo niya. Tapos hinampas ulit ako ni tatay at ulit pa at ulit pa. Sa bawat hampas niya, nasasabi niya ang mga salitang, "Walang kwentang anak. Pasanin. Sana hindi na lang kita binuhay sa mundong ito." Sa gitna ng lahat ng yon, ay may nagbago sa sarili ko, Mama Mia. May nagbago sa loob ko. Hindi galit ang nararamdaman ko. Hindi na rin takot. Hindi rin lungkot. Para po akong namanhid sa lahat. Para akong namatay sa loob, Mama Mia. At ang natira na lang ay yung katawan kong nakahandusay sa sahig na dinudugo habang hinahampas ng malaking stick ng tatay ko. At doon ko na-realize, wala nang pag-asa ang pamilyang ito. Doon ko rin na-realize na hindi na ako makakasama sa pamilyang ito habang buhay. Doon ko napagtanto na kailangan ko na talagang umalis. Kailangan ko nang iligtas ang sarili ko.
Kasi kung hindi, mamamatay ako sa loob ng tahanan na dapat sana ay ang ligtas kong lugar. Ang tahanan sana ay ang ligtas na lugar para sa bawat miyembro ng pamilya. Pero sa tahanan namin, alam kong doon ako mapapahamak. Doon ako mamamatay kung hindi ako aalis. Pagkatapos nung gabing yon, ay nagplano na ako ng husto kung papaano ba ako aalis sa bahay namin. Hindi pwede yung biglaan. Kasi delikado. Dapat strategic para ligtas ako at hindi niya ako mahabol. Nagsimula akong mag-ipon ng pera ng husto, Mama Mia. Kahit na hirap at pagod na ako sa klase, ay dinagdagan ko pa rin yung part-time job ko sa karinderya. Dinagdagan ko ng isa pang trabaho, lalo na tuwing weekends. Nag-tutor ako ng mga kabataan sa amin. Lahat ng kinikita ko ay iniipon ko sa isang bank account na hindi nila alam. Nag-research din ako ng mga lugar na pwede kong matirhan na malapit lang sa paaralan. Nag-research ako ng mga lugar na ligtas at meron akong mahinga ng saklolo kung ano't ano man ang mangyari. Naghanap din ako ng mga cheaper alternatives tulad ng mga bed space o mga shared apartments. Nag-compute rin ako kung magkano ba ang kailanganin ko monthly para mabuhay ako ng mag-isa. Mama Mia, hinanap ko rin ang ate Carmen ko sa pamamagitan ng social media. At nahanap ko nga siya through Facebook. Nalaman ko nakasal na pala siya kay Ryan at may anak na sila. Nakatira na sila sa Quezon City. Nung kinontak ko siya, Mama Mia, ay tuwang-tuwa siya. Doon niya inamin sa akin na nahiya daw siya dahil sa mga pinaggagawa ng tatay namin. Kaya hindi na siya bumalik pa sa aming bayan. Mama Mia, nung sinabi ko sa kaniyang tungkol sa plano ko, ay naging napaka-supportive naman kaagad ng ate ko. Maya, dapat sana matagal mo nang ginawa yan eh. Pero gawin mo yan ha. Hindi mo deserve ang ganyang treatment. Kung kailangan mo ng tulong, andito lang ako. Binigay niya sa akin ang cellphone number niya, Mama Mia. Nagtanong din ako sa guidance counselors ng school namin. Hindi ko pa sinabi ang buong detalye. Pero nag-inquire ako tungkol sa additional scholarships pa, Mama Mia, sa mga student assistance programs at sa mga paraan para makapagpatuloy ako ng pag-aaral kahit wala ng kahit anong suporta mula sa aking mga magulang. Ang pinakamahirap na parte ay si nanay. Alam ko na hindi niya kayang lumayo sa tatay ko. Alam ko na hindi niya kayang magsimula ng panibagong buhay. Pero hindi ko na siya kayang isama sa mga plano ko, Mama Mia. Kung ayaw niyang sumama sa akin, kung ayaw niyang lumayo, hindi ko na kayang samahan pa siya doon sa bahay namin. Alam ko kasi na baka hindi niya kayanin at baka mas maging delikado pa para sa amin ang lahat. Kaya nag-research din ako ng mga organizations na tumutulong sa mga battered wives. Naghanda ako ng mga contact numbers at mga addresses na pwede kong ibigay sa kanya kapag handa na siyang tumanggap ng tulong. Kapag handa na siyang iwanan ang lalaking dahilan ng kaniyang mga pasakit. Ang araw na yon ay August 15, 2019. Naalala ko pa ang petsa kasi yun ang araw na binago ko ang buong takbo ng buhay ko, Mama Mia. Umaga yun. Parang normal na araw lang. Si tatay ay umalis para sa trabaho. Nakahanap na pala siya ng bagong trabaho bilang part-time sa isang construction site. Si nanay naman ay naglilinis ng bahay.
Ako naman ay naghahanda na para pumasok sa eskwela. Pero hindi ako pumasok sa school nung araw na yon. Umuwi ako sa bahay mga tanghali. Nung siguradong sigurado ako na hindi pa nakakauwi si tatay, kinausap ko si nanay sa kusina. Nanay, aalis na ako dito. Saan ka pupunta? Aalis na ako ng bahay, nanay. Hindi ko na kaya dito. Nakita ko sa mga mata niya na alam niya agad kung ano ang ibig kong sabihin. Umupo siya sa upuan sa tabi namin at nagsimulang umiyak. Anak, saan ka naman pupunta? Paano ka mabubuhay mag-isa? May trabaho naman ako, nanay, at may naipon naman ako ng konti. Makakaya ko to. Paano ako? Paano ang tatay mo? Nanay, hindi mo kasalanan yung ginagawa ni tatay. Hindi mo deserve yung mga nangyayari sa'yo. May mga taong pwedeng tumulong sa'yo. Gusto kitang isama. Sasama ka ba sa akin? Hindi nakasagot ang nanay ko. Tama nga ang hinala ko, Mama Mia. Hindi niya kakayanin na iwanan ng tatay ko. Kaya naman kinuha ko na lang yung mga listahan at binigay ko sa kanya ang listahan ng mga contact numbers na nahanap ko. Mga organizations na tumutulong sa mga babaeng nasa pareho niyang sitwasyon. Alam kong hindi mo pa kayang iwanan ng tatay. Pero kapag ready ka na, nanay, tumawag ka sa mga numero na yan. Tutulungan ka nila. Hindi ako makakaalis dito, anak. Matagal na akong kasama ang tatay mo. Hindi ko alam kung paano mabuhay ng mag-isa. Anak, may hindi ka pa nalalaman. Noon, inabuso ako ng sarili kong ama at ang tatay mo ang nagligtas sa akin. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya. Nanay, napagbayaran mo na yon. At oo nga, naiwanan mo yung impyerno noon sa sarili mong ama. Pero nagkaroon ka naman ng panibagong impyerno sa piling ng iyong asawa. Kahit na ganun, anak, mahal naman ako ng tatay mo at hindi ko siya kayang pabayaan. Alam ko, nanay, kaya nga hindi ko kayo pipilitin eh. Pero kapag nagbago ang isip mo, nandito yung mga tao na pwedeng tumulong sa'yo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Amoy niya pa rin ay parang pagmamahal na hindi ko naranasan sa buong buhay ko. Yung mahinahon, yung protective, yung walang kondisyon. Pero alam ko na hindi niya ako kayang protektahan. Alam ko na hindi niya ako kayang ipaglaban sa tatay ko dahil sarili nga niya, hindi niya kayang ipaglaban sa aking ama. Mahal kita, nanay. Mahal din kita, anak. Mag-ingat ka palagi, ha? Pagkatapos noon ay umakyat na ako sa kwarto ko at kinuha ng bag na napak ko na noong nakaraang gabi pa. Hindi na ako kumuha ng maraming gamit. Yung mga importanteng gamit lang. Iilang damit, mga school documents, mga personal na bagay na may sentimental value sa akin. Habang bumababa ako ng hagdan, ay sumulyap muna ako sa bahay na yon sa huling pagkakataon. Yung bahay na sana ay isang masayang tahanan para sa akin, pero naging kulungan at naging mitya ng kadiliman hindi lang para sa akin, kundi pati kay nanay at sa kapatid ko. Yung lugar na dapat ay sana puno ng mga masasayang alaala, pero puno ng trauma, takot at galit. Niyakap ko ulit ang nanay ko at hinalikan ko siya sa noo bago ako tuluyang lumabas ng gate. Naawa ako sa nanay ko. May pag-aalinlangan noon sa loob ko, Mama Mia. Ayoko siyang iwan doon. Ayoko siyang iwan sa kamay ng
ng mapang-abuso kong ama pero wala akong magagawa. Pinilit kong wag nang lumingon pabalik dun sa bahay. Ang unang linggo doon sa boarding house na nirentahan ko ay isa sa pinakamalungkot na yugto ng buhay ko, Mama Mia. Hindi dahil sa mga pisikal na kahirapan. Okay naman yung lugar, simple lang pero malinis at ligtas. Ang problema ko ay yung emotional adjustment. Para sa unang beses sa buhay ko, walang tumutulong sa tabi ko. Walang ibang tao sa paligid ko. Walang ingay ng away sa gabi. Tahimik. Sobrang tahimik at hindi ako sanay. Sa sobrang tahimik ay natatakot ako, Mama Mia. Nasanay kasi ako sa palagian na stress, sa dapat lagi kang alerto kapag nasa bahay namin. Nasanay ako na laging naka-standby ang sistema ko para sa kahit na anumang emergency. Ngayon nawala na yung nakakatakot. Ngayon na nawala na yung banta. Hindi ko pa rin alam kung papaano bang mag-relax. Pakiramdam ko, Mama Mia, kahit wala ng sigawan, pakiramdam ko ay parang bigla-bigla na lang may kakatok sa pintuan. May pilit na bubukas ng pinto at kakalad ka rin ako palayo. May mga gabing ginagising ako ng mga bangungot. Nananaginip ako na hinahanap daw ako ni tatay at galit na galit daw ito. Sa panaginip ko, Mama Mia, ay halos tubuan na ng sungay at buntot ang tatay ko. Nananaginip din ako na sinisigawan niya ako at hinahampas ng malaking stick. Nanaginip din ako na pinagsisipa niya ako. Nagigising ako na pawisan at nanginginig. Pero pagkatapos kong huminga ng malalim ng 10 beses at lumingon-lingon sa paligid ko, ay napagtatanto ko rin naman na nasa ligtas pala ako na lugar sa loob ng kwarto ko sa boarding house na yon. May mga araw din na nalulungkot ako ng sobra. May parte sa akin na namimiss si nanay at nag-aalala kung okay lang ba siya. May parte din sa akin na nagtatanong kung tama ba talaga ang ginawa ko. Tama ba talagang inabandon ako ang nanay ko? Parang may guilt na sumusulpot sa akin minsan. Yung pag-aabandon ako sa nanay ko, paano kung may mangyaring masama sa kanya? Pero Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko, hindi ko rin naman matutulungan ang nanay ko kapag nandoon ako eh. Dahil pareho naman kaming walang kalaban-laban sa tatay. Ang nakakatulong sa akin ay ang routine. Pumapasok ako sa school, nagtatrabaho ako sa karinderya, at umuuwi ako sa boarding house. Yung predictable na schedule ang nagiging parang angkla ko sa gitna ng mga emotional stress na pinagdadaanan ko. At unti-unti ay nagsimula na rin ako na maka-appreciate ng mga simpleng bagay na noon ko lamang na i-experience dahil kahit kailan ay hindi ko naranasan sa piling ng aking mga magulang. Yun bang pwede kang kumain kahit anong oras na gusto mo o kahit anong oras ka nagugutom? Nung hindi ka natatakot na magugulo ka ng iba. Yung hindi ka natatakot na sisigawan ka at ingungud-ngud ang nguso mo sa plato. Yung pwede kang magpatugtog ng malakas sa kwarto mo at walang makikialam. Yung pwede akong umiyak ng malakas kapag gusto ko nang hindi natatakot na makikita ako ng iba. Yung pwede akong lumabas at umuwi anumang oras na gusto ko nang hindi kinakailangang mag-explain o magpaalam sa sinuman o hindi kinakailangan na mabugbog pag uwi mo kinagabihan. Yung pwede akong maging sarili ko nang walang nagiging banta at walang consequence. Mga maliliit na bagay kung tutuusin para sa mga normal na tao. Pero para sa akin noon, parang mga milagro yun na nararanasan ko, Mama Mia.
Sa loob ng mga sumunod na buwan ay nagsimula akong mag-explore at kilalanin ang sarili ko. Sino ba talaga ako? Kasi for most of my life, yung identity ko ay nakadepende sa pagsusurvive ko sa isang napaka-toxic na environment sa loob ng aming tahanan. Hindi ko alam kung ano ang mga gusto ko, kung ano ang mga pangarap ko, kung ano ang mga bagay na magpapasaya sa akin. Kaya naman nagsimula akong sumali sa mga activities sa school na hindi ko ginagawa noon dahil takot nga akong malate sa pag-uwi tuwing gabi. Sumali ako sa photography club, sa creative writing organization, sa mga volunteer groups. Sa bawat activity na yon ay natutuklasan ko ang iba't ibang parte ng sarili ko na hindi ko alam na nandoon pala sa loob-loob ko, Mama Mia. Nalaman ko na magaling pala akong mag-take ng pictures. May mga mata pala ako sa detalye, sa mga kwento na nakatago sa mga ordinaryong mga tao, lugar at mga bagay. Nagsimula akong mag-document ng buhay ko sa pamamagitan ng photography. Hindi yung mga malulungkot na memories, pero yung mga bagong karanasan na nagbibigay ng kakaibang sigla at saya sa akin. Sa creative writing naman ay natutunan ko na magaling pala akong mag-express ng emotion sa pamamagitan ng mga salita. Nagsimula akong magsulat ng mga tula, ng mga short stories, ng mga essays tungkol sa mga bagay na pinagdaanan ko. Hindi para sa iba, kundi para sa aking sarili. Para ma-process ko yung mga nangyari sa akin at para makuha ko yung leksyon na pwede kong mapulot mula doon. Naging maganda ang buhay ko, Mama Mia. Hanggang sa makagraduate na nga ako ng college taong 2020. Mama Mia, kahit online ang graduation namin noon, dahil nga pandemic, ay masayang masaya pa rin ako at proud na proud pa rin ako sa sarili ko. Sinubukan kong kontakin ang nanay ko. Nakapag-apply pala ako noon sa isang call center at buti na lang natanggap ako kahit na pandemic. Binigyan pa nga nila ako ng sarili kong laptop at ako na lang ang nagpakabit ng internet dun sa inuupahan ko. Lumipat na nga pala ako ng inuupahan at medyo mas maganda na yung lugar ko, Mama Mia. Dahil nga pandemic ay nagkaroon po ng parang grocery distribution ng kumpanya namin. Napakaraming grocery ang pinadala sa akin. Naisip ko ang nanay ko. Hindi ko naman mauubos ang grocery na yon. Kaya naman nag-impake ako ng iilan at balak ko sanang bisitahin siya. Maaga akong pumunta doon, Mama Mia. Pero wala ang nanay ko. Ang sabi ng mga kapitbahay ay sinugod daw si nanay sa ospital. Nataranta ako noon. Bakit po? Nagka-COVID po ba ang nanay ko? Hindi. Pero duguan ang nanay mo nung lumabas sa bahay ninyo. Po? Oo. At alam mo ba, yung tatay mo, tumakbo. Hindi namin alam kung nasaan. May mga pulis ngang nagpunta kanina at hinahanap siya. Mama Mia, dahil pandemic ay hindi po kami pwedeng dumalaw sa ospital. Ang ginawa ko ay pumunta ako sa ospital at nasa labas lamang ako. Nag-iwan ako ng numero ko. Ilang oras lang akong naghintay nung may tumawag sa akin mula sa ospital at sinabing wala na raw ang nanay ko. Matinding trauma daw sa ulo ang kanyang ikinamatay at may saksak pa siya sa kanyang tagiliran. Iyak ako ng iyak, Mama Mia. Nangangangawa ako nung nalaman ko ang nangyari sa nanay ko. Nakiusap ako dun sa kausap ko na kung pwede ay payagan niya ako na ilibing ang nanay ko. Pero dahil po protocol ay wala po silang nagawa. Wala rin po kaming nagawa ng Ate Carmen ko. Tinawagan ko ang ate ko, Mama Mia, at pinalam ko sa kanya ang nangyari. Tulad ko ay iyak din siya ng iyak.
Crinimate ang nanay ko nang hindi man lang namin nakikita ni ate ang kaniyang bangkay kahit sa huling pagkakataon. Bawal kasi dahil napakalaki pa ng cases natin noon sa COVID. Kaya yung protocol na kahit hindi ka naman namatay sa COVID, dahil wala rin namang lamay na pwedeng gawin, ay crinimate agad siya. Pagkatapos nun ay binigay sa akin ang mga abo ng nanay ko. Mama Mia, umuwi kami ng bahay, kami ni ate. Kasama ang anak niya at si Ryan. Hindi na kami takot dahil ayon pa sa mga kapitbahay ay hindi na umuuwi doon ang tatay namin. Pinaglamayan namin ni ate ang abo ng nanay ko. Kahit wala ng bangkay, basta't pinaglamayan namin siya at pinagdasal. Iyak kami ng iyak ng ate ko habang inaalala ang mga pangyayari. Pagkatapos noon ay inilibing namin yung kaniyang abo. Pagkatapos Mama Mia, 2 araw ang lumipas ay sabay kami ng ate ko na pumunta ng pulisya. Sa pagkakataong ito, ay naging desidido na kami na ipakulong si tatay. Wala na kaming pakialam kahit hindi yun ang gustong mangyari ng nanay namin. Nagsampa kami ng kaso. Pero Mama Mia, napakabagal umusad ng kaso lalo na sa mga pagkakataon na yun dahil nga pandemic. Merong mas mga importanteng bagay na inaasikaso ang pulisya. Hindi na kami umuwi ni ate dun sa bahay. Inabandona na namin ang bahay na yon dahil punong-puno iyon ng mga masasakit at masasalimuot na alaala. Nung matapos na ang pandemic, Mama Mia, isang magandang balita ang dumating sa amin. Nahuli na raw ang tatay namin. Gumastos talaga kami ni ate. Kahit ako, malaki ang ginastos ko para lang mapakulong ang ama ko. Mama Mia, buti na lang at merong mga kapitbahay na sumaksi. May nakakita pala na kinaladkad ng tatay ko ang nanay ko mula sa gate namin, papasok ng bahay. May hawak-hawak daw siyang kutsilyo. Dahil daw yun, umalis ang nanay ko. Pumunta sa barangay para kumuha ng ayuda dahil wala na raw silang makain kasi nga pandemic. Galit na galit daw ang tatay ko kung bakit umalis si nanay. Kaya yun, kinaladkad siya. Dahil sa testigo ng mga nakakita at dahil na rin sa testigo namin ng ate ko, kung paano kaming inabuso ng aming ama mula pagkabata, ay naging mabilis ang kaso. Umiiyak pa ang tatay ko noon. Humihingi ng tawad sa amin. Hindi daw niya sinasadya. Hindi raw ba kami naaawa sa kanya, ang tanda-tanda na raw niya para makulong. Hindi ko alam, Mama Mia. Pero nakita ko po na sa likod ng mga pag-iyak at paghingi niya ng tawad na yon, ay hindi naman talaga siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Kaya naging madiin ako. Sinabi kong hinding-hindi ko siya mapapatawad sa lahat ng mga pinaranas niya sa amin. Total, magaling ka lang naman sa amin na mga walang kamuwang-muwang dati at mga babae pa, di ba? Tignan natin kung ano ang magiging buhay mo dyan sa loob ng kulungan. Sabi ng ate Carmen ko. Pagkatapos noon ay tapos na at guilty ang tatay ko. Reklusyon perpetua ang ipinataw sa kanya o habang buhay na pagkakakulong. Mula noon, Mama Mia, ni minsan ay hindi po namin dinalaw ni ate si tatay sa kulungan. Hanggang sa nung nakaraang taon lamang ay nabalitaan namin na namatay pala ang tatay ko sa sakit na tuberculosis. Hindi na rin namin kinuha pa ang bangkay. Hindi ko alam kung sisisihin niyo ba kami o tatawagin niyo kaming mga ingratang mga anak. Pero para sa akin, Mama Mia, para sa akin, wala pong kapatawaran ang ginawa ng tatay ko. Para sa amin ng ate ko, hindi namin siya mapapatawad kailanman. Lalo pat namatay sa sarili niyang mga kamay ang aming ina. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong aking sulat.
Ibinahagi ko po ito para sana magkaroon ng tapang, lalong-lalo na yung mga kababaihan, yung mga ina na panindigan ng kanilang mga anak at ang kanilang mga sarili. Huwag niyong antayin na kayo ay mawalan pa ng buhay dahil sa pagpapakamartir niyo sa isang lalaki. Meron at merong magmamahal sa inyo. Hanggang dito na lamang. Nagmamahal, Maria. Nako naman! Eto na naman tayo sa mga babaeng ano, no, na mga martir, na mga hindi kayang ipaglaban ng kanilang sarili. Sa mga kabataan o sa mga single ladies, sa mga may boyfriend at may mga kinakasama ngayon, kung hindi po kayo matapang, kung hindi niyo po kayang ipaglaban ang inyong sarili, kahit pa sa taong mahal na mahal ninyo, huwag po kayong mag-anak, huwag po kayong mag-asawa. Yun po ang hiling ko sa inyo. Kung hindi nyo kayang tumayo sa sarili ninyong mga paa, kung hindi nyo kayang kumita ng pera ng kayo lang, kung hindi nyo kayang lumaban kapag kayo ay naaapakan, kahit pa mahal nyo yung taong ganyan, kung sinisigaw-sigawan na kayo ngayon at yumuyuko lang kayo, pumapayag lang kayo na saktan, wag na wag po kayong mag-aanak. Sige, mag-asawa kayo kung yan ang gusto ninyo. Buhay nyo naman yan eh. Buhay, katawan nyo naman yan, kaya wala kaming pakialam dyan. Pero sana, ito ang pakakatandaan ninyo. Huwag na kayong mandamay pa ng mga inosenteng bata. Huwag na kayong magluwal ng mga bata dito sa mundo tapos pababayaan nyo lang. Hahayaan nyo lang na nakikita nyong sinasaktan ng inyong mga asawa o kinakasama. Tapos kayo iyak lang ng iyak dahil pakiramdam nyo hindi kayo makakalaban. Please, kung wala pa kayong anak ngayon, please, huwag kayong mag-anak. Huwag nyong dagdagan yung mga taong may mga trauma sa buhay. Huwag kayong mandamay ng mga inosenteng bata. Ayos ba yon? Kung meron kayong kung meron kayong kakilala na alam nyong sinasaktan at alam nyong inaagrabyado at saka hindi umaalis, hindi na natin yan masisisi dahil sila na yan, 'di ba? Pero sabihin niyo, sana wag mandamay ng mga inosenteng nilalang, ng mga bata. Kung ngayon niya gagawin yan, kung ngayon ng mga, alam niyo na, mga tawag dito, mga mapang-abusong mga asawa, kung meron kayong kapitbahay na katulad ko, na medyo pakialamera, ay hindi kayo maabuso dahil magbi-video talaga ako. Charot lang. Mga anonymous talaga ako ng post. Pero alam niyo naman, ang walang unang dapat na sumaklolo sa inyo kundi ang mga sarili ninyo. Dapat matapang tayo dahil hindi lang tayo babae lang. Hindi tayo pinanganak dito sa mundong ito para api-apihin, gulpi-gulpihin, pagmaltratuhin ng mga lalaki na yan o ng mga kinakasama natin. Kahit pa mapalalaki yan o babae dahil sa ngayon, sa panahon ngayon, wala lang pili yung mga mapang-abuso. May mga babae na rin na mga mga nananakit ng asawa, ng kinakasama. May mga battered husband na rin. Kahit sino ka pa, wala pong kahit na sino mang may karapatan na ikaw ay saktan ng pisikal. Ikaw ay maltratuhin at maliitin. Kaya tumayo ka sa sarili mong mga paa. Lalong-lalo na talaga kung ikaw ay isang ina. Walang ibang pwedeng manindigan sa mga anak mo kundi ikaw. Tama nga ang sinabi ni Maria. Buti pa yung mga manok, 'di ba? Yung mga inahing manok. Subukan mong kunin yung sisiw niya. Subukan mong habulin yung sisiw niya. 'Di ba? Kahit babae yan. Nako, para yang nasa sabungan talaga. 'Di ba? Yung aso, subukan mong kunin yung anak niya. 'Di ba makakagat ka? Tatahulan ka, magagalit sa'yo. Buti pa yung aso, buti pa yung manok. Ikaw, tao ka eh. Kaya sana manindigan ka. Kung takot ka man, lakasan mo ang loob mo. Kung takot ka man, maghanap ka ng mga taong pwedeng tumulong sa'yo. Magsabi ka. Dahil hindi ka nag-iisa dito sa mundo.
meron at merong tutulong sa'yo. Meron at merong mag-aabot ng kamay para handa kang hilahin paalis dyan sa kadiliman na iyong kinalalagyan. Anyways, maraming salamat. Medyo naubusan na ako ng Tagalog. Kaya naman tapusin na natin ito. Thank you so much, Maria. Hindi kita huhusgan, Maria, ha? Kung hindi mo pa mapatawad o kung hindi mo talaga kayang patawarin yang ama mo. Buhay mo yan eh. 'Di ba? Kung ayos ka naman, kung yan talaga ang gusto mo, edi ikaw na. Pero kung nahihirapan ka rin, hindi ka pa rin makamove on, baka oras na para patawarin mo ang iyong sarili. Dahil pakiramdam ko, ako lang naman to hindi ako psychologist, I'm not any expert, pero pakiramdam ko part ng iyong sarili, siguro kayong dalawa ng ate mo, part ng inyong mga sarili ay sinisisi nyo ang inyong mga self. Diba? Sinisisi nyo ang sarili ninyo dahil pakiramdam mo, kung hindi mo sana iniwan ang nanay mo, kung maaga nyo sana siyang binalikan, dinalaw, baka hindi nangyari yon. Pero gaya nga ng sabi mo, walang ibang may kasalanan nun kundi ang tatay mo. Siyempre, meron na rin kasalanan ng nanay mo dahil hindi siya umalis. May choice naman siya. Kaya patawarin mo na lang ang sarili mo. At kung kaya mo pa, patay na rin naman ang tatay mo. Kanilimutan mo na ang lahat ng mga nangyari. Pero huwag mong kalimutan ang mga leksyon na iyong natutunan. Lalong-lalo na sa iyo, isa kang babae. Hindi ko alam kung meron ka ng asawa at anak sa ngayon dahil hindi mo naman binanggit dito sa iyong sulat. Pero sana maging iba ka kaysa sa nanay mo. Sana ang ate Carmen mo rin ay iba. Sana matuto kayo sa mga pagkakamali ng inyong ina at matuto kayong manindigan para sa inyong sarili. Kung hindi nyo kayang manindigan para sa sarili ninyo, kung hindi nyo kayang mabuhay mag-isa, dahil laging gusto nyo may lalaki, may mga love na ganyan, kung hindi nyo kakayanin ng mabuhay mag-isa, wag na kayong mag-anak, please. Pakiusap. Maraming salamat at syempre sa mga nakikinig ngayon, please do like and share this video. Alam ko naman na naantig ang inyong mga damdamin at nainis din kayo ng konti dyan sa pakikinig sa atin. So please like and share. At syempre, bago tayo umalis, hinihikayat at hinihimok. Wow, ang lalim ng Tagalog ko. Hinihimok ko rin. Namali na. Hinihimok ko rin ang ating mga tagapakinig na kung may sarili kayong kwento ng buhay, nako, wag kayong mag-atubili na mag-email sa atin. Ayun, mag-send lamang kayo ng email, mamamiacdo0317@gmail.com. Small letters po yan lahat, ha? At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga members. Hello sa mga members natin na laging nakikinig sa atin. Maraming salamat. Kahit pa ulit-ulit ko pang basahin at bigkasin ang inyong mga pangalan. Ayos lang yun dahil pa-member kayo. Freaky, maraming salamat. Mila Raduban, kay Giovanni Bailong, Easy Gale, Gimaras Girl, G. Antorio, and Angeline Puaso. Maraming salamat. Pasensya na. Medyo namamalat tayo ngayon. Anyways, thank you so much sa inyong pakikinig at syempre sa atin pong mga, meron pa pala, sa ating mga commentators, hi ako sa inyong lahat. Maraming salamat. Hi kay Jaya Diagan, Janice Villar, maraming salamat. Hello rin ako kay Jean8864. Thank you very much sa pakikinig ninyo. Kay Bonsi Mangot Channel, hi. Hi din kay Olive Vidina. Ayun, back to work daw siya, kaya back to Mama Mia. Tsaka ka lang nakikinig kapag may work ka. Charot. Arty naman. Hi din kay Margie Flores. Maraming salamat. Kay May Sarah Ibrahim. Kay Merchi Vlog Bukalig. Hi sa'yo. Chari Pomares. Maraming salamat. Eric Gomez. Rose Eunice, Nicanor Ruelos, maraming thank you. Hello rin ako kay Elizabeth Lagunday, Rosalie Canton, Nalda Franciliso, maraming salamat. And hello din ako kay Ma'am Judith McGovern and to her husband at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat. Sa mga gustong magpa-member, click nyo lang yung join dyan sa baba. May join. Kung ano kayo subscriber, join ang nakalagay. Pero kung hindi pa kayo subscriber, subscribe.
So, subscribe muna kayo tapos may join dyan. Kung gusto nyo magpa-member, join ka na. Ganun. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all so much. Thank you so much dahil hindi nyo ako iniiwan at lagi nyo pa rin sinusubaybayan ang mga hatid nating kwento. Ako po si Mama Mia hanggang sa susunod po. At maraming thank you sa mga subscriber. Tulungan nyo akong umabot ng 100,000 subscribers by the end of this year. Bye-bye! Paalam! I love you!